Breaking news po ito. Grabe ang ginagawa po ng mga buhaya dito. Itong witness na si Orly Gutesa na prinisenta ni Senador Marcoleta, abay sinabing peke daw at binayaran daw ito. At yung abogado daw na nagpanotaryo, itong si Gutesa, sinabi na peke daw itong affidavit na ito, mga kababayan. Di ba pag gumagawa tayo ng affidavit of loss, tinatatakan lang dyan sa kalye. Di ba yung mga abogado, hindi naman sila mismo yung pumipirma. So ngayon mga kababayan, sinasabi nila na itong si Gutesa, binayaran lang daw at tinanim lang daw. Nagawa-gawa lang daw ni Marcoleta. Mga kababayan, naniniwala ba kayo dito na itong si Gutesa na naging VIP security ni Saldico, na naging tagadala ng milyon-milyon na pera dyan sa Forbes Park at kondo ni Saldico? Naniniwala ba kayo na gagawa-gawa si Marcoleta ng bayarang witness? Ang sabi po ng mga kababayan natin na nagtitiwala kay Senador Marcoleta, na talagang hinaharang nila ang mga witness na tumutukoy sa mga malalaking isda gaya ni Saldico at ni Martin Romualdez. Ngayon po mga kababayan, sinasabi nila na mag-resign na lang daw si Marcoleta dahil hindi daw karapat-dapat na maging senador, dahil nagbabayad daw ng witness laban sa mga akusado gaya ni Martin Romualdez. Halaka mga kababayan, eto po, pakinggan muna natin itong balita dito sa Net25 News and Information. Mamaya po mga kababayan, malalaman nyo po yung mga post sa FB na peke daw si Orly Gutesa. Grabe mga kababayan, alam na this. Sabi ng mga netizen, alam na this. Pag galing kay Marcoleta, sasabihin ng mga kalaban, lalong-lalo na itong sila, alam nyo na yung kontra kay Marcoleta, binabakbakan siya palagi dito sa Senado, Blue Ribbon Committee. Halos binabakbakan siya dito. Alam nyo naman, Tito Soto, Lacson, mukhang si Lacson diskumpiyado rin dito sa ni Marcoleta, na iimbestigahan muna daw. Hindi man lang daw kinortesi, nag-courtesy call si Marcoleta dito sa witness na si Orly Gutesa. Mukhang diskumpiyado, parang hinaharang din ni Lacson. Grabe mga kababayan. Pero mga, di ba yung Diskaya, hinarang din. Kasi tinumbok sila Martin Romualdez, yung mga karamihan, congressman, at si Saldico. Samantalang sila Bryce, Henry Alcantara, at ditong si JP Mendoza ang tinutumbok mga senador. Talagang ang bilis-bilis nila, pati si Remulla. Halaka ngayon po, ginigisa nila itong si Orly Gutesa na parang sinasabi nila, peke, halaka mga kababayan. Ito kasi nanggagaling sa mga netizen mga kababayan na binabalita po natin. Na ayon na rin kay Lacson, magsasagawa raw ito ng background check dito kay Orly Gutesa, na sinasabi na peke, na talagang binakbakan si Marcoleta dito, na binayaran itong si Orly Gutesa para
Ituro si Martin Romualdez at Saldico. Grabe mga kababayan, alam na this. Ito, pakinggan po natin ito. Bukod naman kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ipinresenta naman ni Senador Dante Marcoleta bilang resource person sa pagdinig ang dating security consultant ni Saldico na si Orly Gutesa. Sinabi ni Gutesa na isa sa kanyang naging trabaho ay tagabuhat ng basura. Pero hindi totoong basura ito, ha? Basura lang ang tawag, pero mga maleta, ang laman, pera. May pera daw sa basura eh. Anak ko po, kinumpirma niya na isa sa mga nagde-deliver ng basura o pera mula sa bahay ni ko, mula sa BGC Taguig, patungo sa isa pa nitong bahay sa Valle Verde, Pasig, palipat-lipat ang pera. Ang pera niya ay tinatanggap at binibilang ni John Paul Estrada at Mark Texay na mga executive assistant ni ko. Bukod kay ko, kasamaan niya sa dinadala nilang ng pera ay si dating House Speaker Martin Romualdez. At 3 beses daw po siyang nag-deliver ng pera sa bahay ni Romualdez. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Mas maraming pagkakataon. Pansin nyo po si Alcantara, tumatango. Talagang, totoo yan. Kasi gawain ko yan eh. Ako din ang naglalagay sa maleta eh. Di ba mga kababayan, ito yung mga nagbibilang sa lamesa nila Bryce Hernandez at nila JP Mendoza dito. At iba pang mga engineers na kasama niya. So ngayon, tumatango-tango si Henry Alcantara. Ay, oo nga no, tama, ganyan din ginagawa ko. Tignan nyo mga kababayan. Na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Kung susumahin, aabot daw po ng 2.2 billion ang na-deliver sa 2 mambabata. So, yan mga kababayan. So, ngayon, tignan po natin yung mga sinasabi po nila na itong si Orly Gutesa, surprise witness daw na hindi man lang daw binigyan ng kortesiya si Ping Lacson. Iimbestigahan daw ito. Sabi din ng tagapagsalita ng Malacanang na si Manang Claire, misteryoso daw. Halaka. O mga kababayan, ito po mga kababayan, no. Tignan nyo po. Ikaw ba talaga? Ito mga kababayan. Ikaw ba talaga ang gumawa ng affidavit mo, Orly Gutesa? Bakit sa affidavit mo gusto mo maproteksyonan as witness? Pero sa pagtatanong sa'yo sa hearing, ayaw mo na. Ayaw mo naman. Syempre, baka mamaya yung ibibigay na witness na security, sila yung tumumba. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa ng paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ng kusang loob at walang anumang pamimilit. Orly Regala Gutesa. Ayan po mga kababayan. So ngayon sinasabi nila na peke po ito. Ayan, fake daw. Ito po peke daw yung affidavit ni Gutesa. Ayon dito sa Espera Law Office. Di ba tayo mga kababayan, pag tayo po nagpapapirma ng affidavit natin, halimbawa nawala yung ID natin sa kumpanya na pinagtatrabahuhan natin kasi kailangan po natin yan. Nagpapagawa tayo ng affidavit of loss, tapos pipirma lang, meron lang silang seal po.
meron ng kasamang pirma ng abogado. Yun po yung ginagawa. Paano sasabing peke yan? Alam na sabi ng mga netizen, naku, nabayaran na itong abogado na ito. Ito yung sinasabi nila. Yung mga comment, mga kababayan, check po natin. Tignan nyo po mga kababayan na itong si Gutesa, may service firearm po ito. Meron po itong service firearm na inisyo po ng gobyerno. Yung mga mga kababayan, sinasabi nilang na peke. Porke ba ayaw niya nang kumuha ng witness protection program, peke na siya. So ngayon mga kababayan, pati si Marcoleta, tinitira ngayon. Nagawa-gawa lang daw ni Marcoleta itong biglang nagpakita na ito. Dapat ipatawag din si Mike Defensor na tumakbong mayor ng Quezon City. Nakalaban ni Joy Belmonte dito. Ayan may service firearm naman daw siya. Di niya na kailangan ng proteksyon ng OSAA. Kaya daw niyang proteksyohan. Kaya daw niyang proteksyonan ang sarili niya. Kaya nga believe sa kanya si Senador Bato. Yan ang Marines. Tignan nyo. Gawa yan ni Marcoleta kaya nga gusto nila speaker lang ang banggitin kaya humanda sila. Tignan nyo mga kababayan kaya daw binabanatan nila si Marcoleta dito. Ito gawa yan ni Marcoleta. Tignan nyo mga kababayan. Gawa-gawa lang daw ni Marcoleta. Gawa-gawa lang ni Marcoleta. Kaya gusto nila speaker lang ang banggitin. Kaya humanda sila. Pagsagot ni speaker, labas yung lahat ng kasinungalingan nyo. Gawa-gawa ni Marcoleta at Bato yan. Dapat idemanda yan si speaker. Idemanda ni speaker si Bato at Marcoleta. O di magdemanda siya. Aba, may tagapagtanggol si Saldico at Romualdez dito. Hala ka. Nagbabasa po tayo. Yan na ang bunga ng pakikipag-meeting ni Inday Sara Duterte, ang pinakawalang silbi na BP daw. Aba, sa history ng Pilipinas. Aba, daming bas ni daming bataan ni Tambaloslos dito. Kay Marcoleta sa kanyang opisina sa Senado noong nakaraan. At ang tao ay yan ay dating tao ng Duterte administrasyon. Work siya kay former Yusek Martin Andanar. So, ibig sabihin, si Marcoleta, gagawa-gawa siya ng witness. Alam nyo mga kababayan, kayong mga naninira kay Marcoleta, tandaan nyo po ito. Hindi nyo mapapantayan kung gaano po ito katuwid, kung gaano ito kasinsero sa pagiging senador, pagiging abogado, para lang malaman po ang tunay. Makita ng taong bayan ang tunay na hustisya, hindi mga sapsap lang. Kasi kayo, nagnako na ng bilyon-bilyon, pinagtatanggol nyo pa. Kung mapatunayan ng korte, di biit. Di ba mga kababayan, korte na ang magpapatunay kung may kasalanan ito si Martin Romualdez. Ngayon kasi may lumutang na witness dito. Tapos sasabihin nyo, si Marcoleta gagawa-gawa ng witness dito. Abay, mag-iingat-ingat kayo sa sinasabi nyo dyan. Si Marcoleta, hindi nyo papantayan ito. Ang babangga dito, giba-giba kay Marcoleta. Tignan pa natin yung mga komento. Mga kababayan, ito yung mga komento nila. Binabakbakan nila si Marcoleta. Akala nyo, hindi nyo kaya si Marcoleta. Gaano katuwid ito? Tignan nyo po, aba,
may nagtatanggol, may tagapagtanggol si Saldico at Romualdez dito, nakakasuka. O, tignan, nakakasuka. O, top 1, ipagtanggol nyo lang lahat hanggat kaya nyo. Marami pang lalantad na bagman ni Romualdez. Hala ka. Marcoleta style, let's watch the ending. Naging talent manager na si Marco Beta daw. Si Marcoleta ang gumawa niyan. Hala ka. Si Marcoleta ang gumawa niyan. Gumagawa mga yan, lalabas din ang totoo. Halata naman daw, pilit na pilit. O mga kabayan, pilit na pilit daw. So ngayon po, nagsalita po itong si ano, ay ito po mga kababayan, no? Fake affidavit. Fake witness. Ito mga kababayan, ang post nila. Fake affidavit daw, fake witness. Ayon kay Attorney Pichiros G. Espera, ito po yung Espera Law Firm na nagnonotaryo. Fake raw ang kanyang pirma sa controversial na affidavit na daladala ng di umano'y witness na si Orly Gutesa. Isipin mo yon, isang dokumentong dapat simbolo ng katotohanan at katarungan, pero mismong abogado ang nagsabing hindi siya pumirma dito. Oy! Alam na this. O di ba kayo ba, na-try nyo na bang magpagawa ng affidavit of loss? Di ba? Gumagawa tayo nun para iyon yung katunayan, ipapakita natin sa kumpanya na nawala yung mga ID natin. Hindi naman natin nakikita ng personal yung abogado. Sekretaryo lang o sekretary lang ang nakikita natin, tapos tinatatakan lang po ito. Hindi mismong abogado. Sasabihin nyo, peke. Kasi alam na malaking isda. O mga kababayan, masasabi nyo dito? Kasi nga, na ano na sila mga kababayan? Natimbog na sila. Meron ng lumutang na witness. So ngayon, nagre-reklamo si Ping Lacson. Hindi man lang daw kinorte si Cole o nagbigay ng warning si Marcoleta. Kaya sabi niya, imbestigahan yan. Imbestigahan yan si Orly Gutesa. Parang diskumpiyado si Lacson. Pero mga kababayan, okay lang din. Okay na imbestigahan niya si Gutesa. Tignan po natin hanggang sa dulo kung sino talaga nagsasabi ng totoo dito. Para mapatunayan na si Marcoleta kung nagsisinungaling. Pero sabi ko sa inyo, hindi isang Marcoleta ang gagawa ng kasinungalingan. Baka kayo yan. Baka kayo dyan, yung mga sarili nyong mga gawa nyo, binibintang nyo kay Marcoleta para hindi matuloy itong pagbibigay kay Marcoleta ng witness na ito. Para pigilan ang pagkalat, para mabuko ang mga isda dito na kasangkot sa anomalya. Isipin nyo, dinescribe niya yung lugar sa Forbes Park, McKinley pa, tapos meron pang malapit doon sa Malacanang, inabahay ni Michael Yang na di umano nabili nung dalawang ito. Ayun sa kanya mga kababayan, na Saldico or si Martin Romualdez ang nakabili doon sa bahay ni Michael Yang na pinag-iimbakan ng basura na pera. Yari kayo mga kababayan, yari ang mga ito kasi nga pag si Marcoleta ang nagbigay ng witness para sa kanila mga kababayan, peke. Hindi nila alam si Marcoleta. Hindi nyo mapapantayan kung gaano katuwid ito. Gaano ka respetado ito. Ginagawan nyo lang ng masama. Ginagawan nyo lang ng kwento. Tapos ipapatanggal nyo ba si Marcoleta? Sino kayo? Ang babangga kay Marcoleta, giba-giba. Basta may katwiran si Marcoleta, susuportahan namin yan. Kaming mga tunay na taong bayan dito. Sasabihin nyo, peke.
Sino kayo magsabi para peke? Patunayan ng korte yan. Korte nang magsasabi dyan kung tunay o peke itong si Orly Gutesa na pinalutang ni Marcoleta. Kasi nga mga kababayan, nagrereklamo si Lacson. Kasi baka mamaya pag kinausap ni Marcoleta itong si Lacson, baka hindi naman niya palutangin itong si Gutesa. Diba mga kababayan? O, mag-comment kayo. Hindi papayagan yan. Malamang kasi, si bossing yan. Hindi pwede yan. Yan po sinasabi ng komento. Kasi baka nag-courtesy si Marcoleta kay Lacson. Hindi niya palutangin ito. Hindi niya pagsalitain. Kasi si bossing. Yun sinasabi ng komento mga kababayan. O eto po. Mga kababayan Eto po. Sabi na scripted daw. Ala. Scripted daw lahat. I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized daw. Halaka. Mga kababayan, tinatanggi ng abogado. Sinasabi ng mga nag-obserba, baka itong abogado tinakot or binayaran. Halaka, mga kababayan. So, eto naman, mga kababayan. Pinag-iinitan. Romualdez, pinag-initan si Marcoleta matapos ikanta ang dating speaker sa Senado. Grabe, mga kababayan. Ito po. Ito yung sinasabi dito. Tignan natin, mga kababayan, na pinag-iinitan si Marcoleta. Talagang yung mga gustong itago ang katotohanan, sinisibak si Marcoleta ngayon. Pinaparisan pa nila bilang senador. Aba, pag nagsabi ka ng katotohanan, sibak agad. Walang kwentang senador agad. Romualdez, pinag-initan si Marcoleta matapos ikanta ang dating speaker sa Senado. Sinisi ni dating House Speaker Martin Romualdez si Senador Rodante Marcoleta na nasa likod umano ng pagkanta sa kanya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Romualdez, si Marcoleta umano ang nasa likod ng paglitaw ni Orly Gutesa na dating security officer ni ako Bicol Saldico. Ayan, sabi ko sa inyo Ayon kay Romualdez, si Marcoleta umano ang nasa likod ng paglitaw ni Orly Gutesa na dating security officer ni ako Bicol Partilis. Matatandang si Gutesa ang nagkanta kay Romualdez at ko na nakakatanggap umano ng pera mula sa flood control project. Matatandang si Gutesa, ayan. The so-called testimony of Senator Rodante Marcoleta witness is an outright and complete fabrication. Aba, fabrication daw. Nothing more than a desperate attempt to link me to supposed kickback where coexist pilit na pilit wika ni Romualdez. Aba, mga kababayan. Yan ang sinasabi dito, pilit na pilit daw. Ano sinasabi ng komento dito, mga kababayan? Check na natin kung pilit na pilit ang huli ka. Alaka, mga kababayan. Huli ka, crocodile. Ito yung mga komento. Tell to the Marines. Marino yan, mga kababayan. Sundalo yan. Hindi yan gagawa-gawa ng kwento. Tapos Marcoleta pa ang nagpresenta. Dala-dala ni Marcoleta ang tunay na aral. Huwag niyong sabihin yan na gagawa-gawa ng kalokohan si Marcoleta. Dala-dala ni Marcoleta ang tunay na aral na doktrina ng tunay na Diyos. Hindi pababayaan ng Panginoong Diyos ito. Nasa katwiran si Marcoleta, ang babangga kay Marcoleta, giba. Sa iyo ang tondo, akin ang pondo. Now showing hari ng pondo, starring Tambaloslos. Bodyguard pa more, ang basura pa more. Halaka. Tell to the Marines. Tell to the Marines. Proof. Security ba more? Sila pa yung mainit kulong na yan. Sila pa yung nagagalit kayo. Samantalang pag nagtuturo sila ng senador, okay lang.
Sige, turo kayo ng senador ngayon. Lumutang itong si Gutesa na Marines. Sila pa yung mainit na kulong yan. Si Lacson naman, kapag nagsasalita ang witness at hindi nila inaasahan ang mga deklarasyon ng witness, bibirahin niya ng hearing suspended. O ayan, napapansin ng tao. Pag ayaw niyong sinasabi ng Marcoleta, hearing suspended. O tignan niyo po. God bless you, Senador Marcoleta, for standing for truth. Ang importante, we did what is right before God than men. Diba? Bakit sinabi na ngang sila ang nagdi-deliver ng mga mali-malitang basura na pera sa bahay mo? Detalyado pa. O, kita nyo po. The more na ngaw-ngaw ka, guilty. Ala ka, mga kababayan. Rosalinda Bet Misa, kung buhay pa Senador Miriam Defensor, baka mas matibay magsanib persa sila ni Senador Marcoleta para labanan kayo dyan. O mga kababayan, kung buhay pa si Senador Miriam Defensor Santiago, baka may kakampi si Marcoleta. Yari, mga kababayan. Diba? O, anong masasabi nyo dito? Diba? Sasabihin nila, peke daw. O, tignan nyo mga kababayan. O, tignan nyo po mga kababayan, o. Tignan nyo po ito. During the time. Okay. Tignan nyo na po sa akin na during my, nung nakapagtapos po kasi ako ng pag-aaral doon sa Ilagan City. Nakakuha po ako ng opportunity during the time. Okay, basta. Nakadalawa ka na. Senator Jenny, balik sa'yo. Siguro na po sa akin na during my, nung nakapagtapos po kasi ako ng pag-aaral doon sa Ilagan City. Nakakuha po ako ng opportunity. So yan mga kababayan. Oh, 'di ba? Rimulya, grabe naman kayo sa akin. Rimulya, tao din ako. Ayan oh, tignan niyo mga kababayan oh. Nagmumura ang demonyo tumabi kay Orly Gutesa. Sana kunin mo na itong Santanas, nasa lupa na una. Bakit lagi siya natabi sa witness? Ingat niya. Ingat, bakterya tumabi. Dr. Rimulya, wag ka dyan sa tabi ni Orly. O mga kababayan. Sa tingin nyo, gagawa-gawa ng kwento. Yung Marine, kayo mga kababayan, to be fair. Sa tingin nyo po, magagawa ni Marcoleta magbayad ng witness para lang manira kay speaker? Sige nga po. I-comment nyo. Ako I doubt it mga kababayan. Si Marcoleta, dala-dala ang tunay na doktrina na aral ng Diyos. Miyembro yan ng Iglesia ni Cristo, hindi niya gagawin ang ikasisira niya. Hindi papayagan ni Marcoleta na madungisan ang kanyang pagkatao para lang magbayad ng sinasabi niyong tanim witness. Dahil ba tinumbok na naman ang mga malalaking isda dito? Sisiraan nyo na naman si Marcoleta, pati yung witness, gagawa-gawa kayo ng kwento para masira ang kredibilidad at ang i-discredit na naman nyo, basta galing kay Marcoleta, peke. O mga kababayan, mag-comment kayo. Yan lamang po ang aking bahagi. Paki-like, pa-share po at pa-subscribe. Salamat po ng marami. Mabuhay.